Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong among sa Himpapawid. Si Father Pep po ito, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Tuesday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. Isang radio program po ng Commission on Catechesis, and of course, alam naman natin na araw-araw ay sama-sama tayo pong nagninilay sa mabuting balita ng ating Panginoon. So stay tuned, and of course, naway samahan niyo po kami ng isang oras, no, ng talakayan ng salita ng Diyos. Okay, kompleto po yung ating barkada, ang mga go-go girls nandito na. Yan, kompleto na tayo, no? Masaya na ako. Okay, bumati ka muna, Sister Son, sa ating mga tagapakinig. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po, Sister Zon Gayanan, co-anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. Among batiin ko yung Friday Go-Go Girls mo. Nandyan sila sa second floor. Si Karen, good. si Sister Daisy, si Bernadette. Hello kayo dyan. Sige, nagtatrabaho sila. Talaga. Okay. Oh, very good. At Alam ko, nakikinig sila napakasipag niyan. ng ating mga Oo. Makakala nyo kapanalig. Friday na, ha? Medyo veritas yung kapanalig. nakapanalig. Hindi yung ating mga kabarkada. Kabarkadahan. Okay. Okay, sige, introduce muna yung ating mga Sige, yung pang Tuesday Tuesday Go-Go po Girls. nandito. Ayan, of course, si Sister Joanne at si Sister Rose. Hello po, Okay. magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo dyan? Huwag po kayong alis, si Sister Rose Feliciano po to, anyong kabarkada. At mag-ano po tayo ngayon, marami po tayong magagandang pag-usapan. Definitely, God will speak to us tonight. Yan. Thank you. Thank you. Yan, good evening po sa lahat ng nakikinig. Kabarkada niyo po si Joanne Salangsang. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras at marami na naman po tayong matututunan sa ating pag-uusapan. Napakaganda po ng ating gospel ngayon. Ayun po. Yes, at gusto ko lang i-congratulate, no, yung ating assistant director ng ating Commission on Catechesis, si Father Bong Feliciano. Actually, maliit na piyesta nila niyan sa Santo Tomas, no? At kanina nag-attend ako diyan sa kanilang blessing, no? Mass and blessing ng kanilang bagong kumbento, Paris Convent, no? Napakaganda. Yan, no? Sina Tita Teng at saka yung the rest of the committee, no? Hindi ko nababanggitin lahat, no? Kasi ang dami nilang napaka-active yung mga diyan, no? Mga katekista natin, ha? Oo. Yan, oo. And of course, ang kanilang mga pastoral council officers, no? And yun nga, talagang job well done at napaganda nila yung kumbento San ng Matias. parokya. So, maya pa oras kaya ka, Father Bong, and of course, to all your parishioners there, no? Sa San Matias Parish. Okay, hello, Among Bong. Okay, baka may kayo, gustong batiin o ano? Ayan. Yun nga, yung Friday Go-Go Girls, yun yung binati ko. Yan binati. Nandyan sa baba. Mukhang hindi ka pagod ngayon, Sister Son. Blooming po si Sister Oo. Son. Fresh na fresh ang Nagtinda mukha. ako ng half day dyan. Talaga? Sa DSF. Kasi si Alice sumama sa Tayuman. Yan. Namili Naghanap ba ng sila? bagong items. Namili sila ng First time religious niyang sumama. items natin. Oo. So, may bagong stocks kayo? Oo, may bago niyan. Tsaka yung order niyo ata yung mas malaking magic charcoal. Baka nakakita sila. Lalo na sa Holy Week niya, mabili Oo. yan, no? Sa mga charcoal, no? Okay. Okay, at let's go straight sa ating mga hotline numbers. Ang ating Sun hotline number, 0932-4620-898. 0932-4620-898. Para po sa ating Globe hotline number, 0905-302-5768. 0905-302-5768. Okay, text line numbers naman po, 0918-351-8282.
0918-351-8282. At yung Globe naman, 0917-363-3738. 0917-363-3738. Yung mga gusto pong maging membro ng ating Connect Katekista program, just type REG, all capital letters and then space, your full name and then slash the name of your vicariate, parish or your school, no? O kaya yung address nyo po at ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966, no? Ulitin ko po 0927-891-0966. And once registered ay makakatanggap po kayo ng daily inspirational messages from the Lord, no? At kung may mga prayer intentions, requests at pasasalamat, pwede nyo pong ipadala sa number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga Chapel. And we would like to thank Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Katekista program. Okay, counseling line naman po 0922-831-5967, 0922-831-5967. At kung gusto naman po ninyong manood sa internet, www.ustream.tv, then search po ninyo yung Bright FM 91.9. Kung gusto niyo naman po ng audio, yung mga nakaraang episodes nasa Facebook account name Barkadahan kay Cristo Pampanga. And of course, salamat po kay Longlong Pascual for maintaining our Facebook accounts. Okay. Sino yung naka-assign? Okay. So, babasahin po sa atin ni Sister Joanne ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon sa ebanghelyo ni San Mateo. Pag mananalangin kayo, huwag kayong magsalita ng magsalita gaya ng ginagawa ng mga pagano. Naniniwala nga sila na mas pakikinggan sila kung marami silang sinasabi. Huwag kayong tumulad sa kanila. Alam ng inyong Ama ang mga pangangailangan ninyo bago pa man kayo humingi. Kaya ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Dumating ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo ang aming mga pagkakautang gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso at iligtas mo kami sa masama. Kung patatawarin ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na sa langit. At kung hindi ninyo patatawarin ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Sister Son? Sige, wow, napaka-famous po ng gospel ngayon. The Lord's Prayer, no? Ang tinurong prayer ng ating Panginoon. Gusto ko pong mag-focus sa prayer kasi tamang-tama, panahon ng pagdarasal dahil Lenten season. So, dito po sa one word, prayer. Ayan. Po, or praying. Praying po, isa siyang act which pleases the Lord. Napakaganda po kasi kahit sino naman po gusto nilang we pleases someone, no? Kapag ang Panginoon ay ang na-please sa atin, we should be the happiest person in the world, no? So yun po ang prayer. Ang isa naman po ay ang pagdarasal po ay it's like hymns of love to the Lord's ear. Ito nakuha ko naman ito kay Cardinal Rosales sa isang libro, no? Para siyang hymn, para siyang kanta pag nagpe-pray tayo, lalo na siguro kung song, no? Kaya nga sabi nila pag kumakanta kayo doble ang yan nang nangyayari, no? Kumakanta ka parang times 2. So hymn of love to the Lord's ear. Ang pangatlo po ay the Lord wants our prayer and awaits it. Hinihintay daw ng Panginoon ang pagdarasal natin.
Isa pa ring napakaganda ito, no? Yung hinihintay tayong magdasal. And then another one is no greater thing we can offer than prayers. Ito naman, accompanied by good works. Yan. Hindi lang po pagdarasal, kailangan may kasamang good works. Lalo na ngayong Holy Week po. Oo nga, maganda yung palagi tayo sa simbahan, nagdarasal, pero sabi nga, almsgiving, yan, kasama po ang good works. And then, ang prayer daw, it is an experience na love which flows through prayer. At ang panghuli, it brings great joy and gladness to the Lord. Yan, brings great joy and gladness to the Lord. Ito po ay parte ng sinabi ni Saint Julian of Norwich. So, yan. Okay, good. Amen. Amen. Okay, salamat, Sir Son. Ang napakagandang reflection. Sister Rose? Opo. Ako naman po, Mong, yung ano ko dito, yung si Jesus, hindi niya inangkin ng si Father God. Bali, parang shinare niya po sa atin na pwede natin siyang tawaging Ama. Our Father. Ama din po natin siya. Di ba? Napaka-comforting po nun. Tapos, very assuring na kung ano yung relasyon niya sa Ama po, pwedeng ganun din po yung relasyon natin sa Kanya. Tapos, pangalawa po, yung pangalawang part ng prayer, yung humingi po tayo ng petition, yung give us this day our daily bread, forgive us our sins. Ang sarap din po ng pakiramdam nun kasi yung inaano natin yung buhay natin kay Lord, ini-entrust po natin na hindi niya tayo pababayaan. At one thing more, hindi po na-mention yung love dito. Ang nakita ko po parang the highest form of loving is forgiving. Pag marunong po tayo magpatawad, kasi ang Panginoon, pinatawad niya po tayo sa mga kasalanan natin. Ayun po. Thank you. Sir Thank you, Joan? Tita Rose, ang ganda ng reflection mo. Continuation dun sa love, tama nga, no? Kasi ang napansin ko dito sa prayer na to, meron siyang 2 basic commandments po ni God, di ba po, yung love, yung mahalin natin ang Diyos at saka yung kapwa po natin. So, sa umpisa pa lang sa first part po ng prayer, kung paano po natin nga, yung sabi ni Tita Rose na yung complete and full trust po natin, nire-rely po natin sa kanyang abiding love and generosity. While po yung naman pong sa second part, kung paano po tayo, tinuruan po tayo dito, kung paano po mag-forgive sa mga sa kapwa po natin, na those who wronged us, so that we can be united in love and truth in His children, and that His will to be done. So, ang naano po dito na kung paano po tayo tinuruan, sinasabi rin po dito dun sa first part po ng na wag tayo katulad ng pagano na salita ng salita. Parang it tells us na when we pray, God hears more than just words po, di ba? Para mas He listen to our hearts, kasi mas nalalaman po ng Diyos kung ano po yung laman talaga at saka kailangan natin sa bawat sandali. Kaya tinuruan niya tayong magdasal para sa ating kakanin sa araw-araw. Yung pong sigurong daily bread po dito na ano ko, hindi lang po siguro yung literal na bread, pwede po sa natural needs natin or sa spiritual needs po natin. Kaya from the start po talaga alam ng Diyos kung ano po talaga ang kailangan natin. Kaya nung tinuro niya po itong dasal na ito, napaka maliwanag po ng mensahe ng Panginoong Diyos po sa atin na dapat ganun po tayo mag-pray. Yes. Amen. Oo, tama yan. No? At alam nyo, talagang napakahalaga nitong pinag-uusapan sa Ebanghelyo ngayon, dahil nga isa itong disiplina sa panahon ng Kwaresma, no? Yung prayer. Although dapat kahit na hindi Kwaresma, no? Yung pray unceasingly, sabi na ni San Pablo, no? At all times, dahil nga talaga yung panalangin ay ng pagtitibay at pagpapalalim, no? Pagpapalakas ng ating relasyon sa ating Panginoon, di ba? Ang panalangin. Pero napakagandang pagnilayan itong sinasabi ng Panginoon tungkol sa panalangin, no? Unang-una, sabi nga, hindi depende yan kung yung parang pagandahan o kaya pahabaan ng salita, no? Opo. Akala natin kasi pagka
maganda yung mga words natin, o kaya mahaba yung mga sinasabi natin, we think that we can change God. Parang baka pwedeng, magliba ng isip ang Panginoon, di ba? Opo. Pero baligtad. Actually, ang nag-iiba, yung nagdarasal, hindi yung Diyos. Tayo po, no? Tayo. Diba? Mm. Parang ganyan, no? Opo. So, wala diyan sa pagandahan, pahabaan, sabi ng ating ebanghelyo. At yun nga, bago ka humingi, talagang alam na ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Pero kanina, kasi nga nag-attend ako ng misa diyan sa San Matias, no? Isang na-share ni Bishop doon kasi nag-homily kanina. Maganda, it's all about that, yung the difference between yung gusto natin at yung talagang kailangan natin. A want and a need, no? Kasi tama yun, yung magkaiba, yan. No? Sige nga, Sister Son, at ano nga yung pagkaiba? Para sa akin, yung gusto kasi more on comfort ng katawan, ng luho. Pero yung kailangan, talagang what is needed lang. Hindi yung walang sumosobra. So, kailangan natin. Opo. Diba? Opo. Kasi kung minsan, gusto ko ng bago cellphone, no? Pero tapos, hindi mo naman gagamitin dahil nga may isa ka na. Although yung iba, kung minsan 4 yung cellphone nila, no? Pero gusto mo lang dahil bago yung model, latest. Mahal. Tsaka siguro, halimbawa, ito yung sa t-shirt, sa pantalon, sa mga sapatos, no? Kaya kung minsan, titingnan mo yung closet mo, ang dami mo ng sapatos dyan, ang dami mong no? Pero dalawa lang yung paa mo, pero yung pares, hindi, totoo yan, ha? Opo. Yung pares ng sapatos mo, 20 ka, 20. Di ba? Tapos, maglulumahan mo na yan, tsaka, yun nga, yung sabi natin na kung minsan, yung mga hindi mo na ginagamit, Hindi na sa'yo. hindi na sa'yo. Kasi we tend to gather, no? Yun nga, tinan mo yung closet mo, ang dami mo ng mga bestida dyan, ang dami mo ng, pero hindi mo na, siyempre, isa lang naman ang sinusuot mong, di ba? Kung minsan, yan, mga, dapat ilang piraso lang o something like that, no? Pero kung minsan, dumarami, kaya, pag sa Pasko, naku yan, no? Iaalisin mo lahat yung mga ayaw mo na, pinaglumahan mo na, pero hindi mo ginamit, kung minsan bago pa. Opo. Kasi nga, yun nga yung tendency natin, ay gusto ko ito, ay maganda ito, ay ganyan. Pero the question is, kailangan mo ba? Yun, Totoo no? yun, Di ba? Kung minsan sayang dahil gusto mo lang na makita dahil bago, pero after that, hindi mo naman ginagamit o hindi mo naman kailangan, no? Kaya nga kailangan ipamigay mo na. So sabi nito, yung kailangan, no? God knows what we really need. So siguro pag nananalangin tayo, Lord, hindi yung gusto ko. Kung hindi yung gusto mo. Yung nga thy will be done. Sabi ni Archbishop Dong Kaya nga yung parang yung sharing niya kanina, no? Sabi ko nga, no? Yung hindi yung gusto ko kung hindi yung gusto mo. Hindi yung gusto ko kundi yung ano ba talaga yung kailangan ko. Opo. No? Kasi God knows what is best for us, no? Parang mothers know Knows best, best. 'di ba? Opo. Parang ganyan, no? Lalong-lalo ng Panginoon. Diba? Because lahat naman, hindi naman lahat ang gusto natin nakakabuti sa atin. Opo. Diba? Meron akong commercial na nakita before pa. Yung bata naka-wheelchair siya. Ang ganda-ganda ng sapatos niya. Tapos may nakita siyang batang nagtatakbuhan sila. Wala naman sapatos. Hinubad niya yung sapatos niya kasi hindi naman siya pwedeng lumakad. Parang hindi niya kailangan yung sapatos. Pero naawa siya dun sa batang nagtatakbuhan na nakapaa. Nakaka-touch po yung commercial. Yeah, that's very true, no? And I think maybe that's I would say that's really part of simplicity of lifestyle, no? Kung minsan dapat hingin lang natin yung talagang kailangan natin. We ask ourselves, no? Although, ang yan nga, yung ano ba yung gustong talagang ibigay ng Panginoon sa atin, no? Although, come to think of it, yun nga, let us be clear about what we want and what we really need. No? That's I think that consists simplicity of lifestyle. Opo. 'Di ba? Opo. Kasi yung tendency we get entangled with a lot of
things, no? And then kuminsan yung buhay natin nagiging komplikado dahil ang dami nating gusto. Hindi Diba? hindi ka na po magiging masaya pag marami Yun, ka ng no. gusto eh. Kasi pa naman yung mga gusto natin, kuminsan unli yan, ha? Mm. hindi natin makakamit lahat. Kaya mga parang hindi ka masaya dahil nga bakit naman hindi ibigay ng Panginoon ito? Ganyan, no? And the tendency kasi, Sister Son, pagka ganyan, hindi mo naman na-appreciate yung nasa sayo. Yung nandyan na. Opo. Diba? Kasi you look for more. Gusto ko ito. Bakit hindi mo gustuhin muna yung nasa sayo? Yung nasa iyo. Diba? Yan dapat, no? Instead of complaining and comparing. Kasi kung minsan tayo ganyan, yung we complain to God na, ito nga, bakit hindi mo binibigay sa akin? Tapos, buti pa yung iba. Di ba? Opo. We tend to compare, no? Bakit yung kapitbahay ko hindi naman nagsisimba, binibigyan mo ng ganito, bakit ako hindi? Kaya ganyan, no? Gusto ko rin na ganyan, di ba? So instead Hindi mo of alam, mas maganda pa yung sa iyo eh. Oo. Hindi mo lang na-appreciate. Of course, ayun nga, yung sabi ko nga na mayroon ka namang sayo na wala naman yung kapitbahay mo siguro. Yun ang i-focus, di ba? So instead of complaining or comparing, why not be grateful, be satisfied, be contented, and be thankful with the things that you have, no? Yung gustuhin mo yung nasa sayo na. Di ba? Opo. Hindi yung wala ang hinahanap mo. Yung mga ganyan ba? Yung bakit yung wala yung hinahanap mo? Yung nandyan na, pasalamat ka at makontento ka. Pasalamat ka at maging masaya. Diba? Kaya I think tama itong sinasabi ng Panginoon. God knows what we really need. At yun ang ipanalangin natin. Lord, ibigay mo yung talagang kailangan ko. Opo. Yung gusto mo na yun nga na mas nakakabuti, no, sa akin, no. I think it is in that sense na talagang makukuha natin sa Diyos ang dapat sa atin. No? Walang labis. Yan. Eksakto lang po. Oo, eksakto, no? Kasi nga kung sumosobra naman, hindi na maganda yan, di ba? Tingnan mo yung mga ibang yung mga kuminsan nananalo ng limpak-limpak na salapi dahil sa loto. No? Kuminsan naku, no? Madaling mawala. At saka kuminsan nagbabago. No, yung ugali. Nagiging Diyos na po nila yung pera. Yun kuminsan ang natin, no? Kaya nga imbes na nakakabuti, palagay ko dapat isipin natin, bakit hindi ko yung request ko sa Panginoon, bakit hindi niya binibigay, di ba? Opo. Siguro isang question yun, no? Kasi sister, brother, baka tingnan mo, no? O kaya kung minsan nga ibibigay ng Panginoon yung kailangan mo sa ibang paraan. Kasi kung minsan natin, pati yung paraan Lord, ganito ang gusto kong paraan na ibigay mo sa akin. Maalam ka pa sa Diyos. Nakakabuti sa'yo yun. Magaling ka pa sa Diyos. Wag na nating idikta. No? Let God be God, di ba? Opo. Diyan po talagang pumapasok yung do we really trust in God? No? Bibigay niya yung talagang pinakadabe sa atin. No? Kaya nga yung tiwala, pananampalataya, parating nandyan the disposition of the heart. No? Yan ang kailangan, hindi yung words. Dahil nga kahit na pinakahaba-haba mo, pinakaganda-ganda mo yung mga words mo, pero you don't have the right disposition every time you pray. No? And what's the right disposition? The disposition of trust, no, confidence, no, faith in the Lord, di ba? Opo. Talagang wala, no? Yan ang unang-unang tinitignan sa atin ng Panginoon, no? And I'm very sure God naman is not kuripot Opo. Diba? Di ba? Charitable nga siyang sobra. Kaya nga, generous. kung talagang kailangan mo, dami natin blessings, sobra. kailangan mo, Sobra. siguradong maghintay ka lang. Baka kasi kung minsan yung timing. Opo. Kung minsan po may kailangan tayong, ito lang enough for this day, yun lang pong ibibigay niya. Kaya nga, give Kaya us nga each nandun day. sa Opo. sa Lord's Yung Prayer. kailangan mo the following day niya ibibigay.
Huwag mo Wag hingin yung wag kang isang taon sakim. na pagkain. Kagagagad. Kagaya nung isang taon na pagkain, huwag mong Opo, hingin. mapapanis. Masisira. Yes. So, ipagpapatuloy natin yan. Maganda yung Our Father, no? Oo. Himayin natin ng konti mamaya sa ating second segment, no? Of course, sa ating mga texters, siguro share tayo ng mga insights and reflections regarding our prayer life, no? Paano tayo magdasal, ano mga hinihingi natin sa Panginoon, no? Ano ba yung mga sinasabi natin sa Kanya, no? Pag tayo nananalangin. I-text lang po at mamaya babasahin natin sa ating second segment, no? Okay, mag-break muna tayo. Magpatugtog po tayo ng isang religious song, no? Para po sa inyong lahat ito. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa naranapan, na walang hinihintay mula sa'yo, na mag-ibag ang di inaalintanan, mga hirap na dinaranas, sa tuwing ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment ay tinalakay natin itong first part ng ating ebanghelyo, no? Sabi ng ating ebanghelyo ay wala sa pagandahan at pahabaan ng mga salita na ginagamit natin, no? Pag tayo nananalangin, no? Kasi we don't change God, no? It's us, no, who will be changed, no? Pagka tayo nananalangin ng time team, di ba? At ito nga, no, there is no need for a lot of words, sabi ng Panginoon, dahil alam naman ng Diyos ang talagang tunay, no, na kailangan natin, hindi yung gusto natin, kung hindi yung kailangan natin, no? We just have to have the right disposition, no? Yung tiwala, no, kumpiyansa sa Kanya, lalong yung matibay na pananalig na
alam niya po ang ating mga pangangailangan. At hindi po kuripot, sabi ko nga kaninang Diyos, no? Ibibigay niya at ibibigay. Pero, sa kanyang paraan, hindi yung paraan natin. At, sa kanyang sariling panahon. Yan, in His time. Opo. Yan, maganda yan, no? Okay, may mga texters yata tayo, no? At, kailangan basahin natin. Sige, Sister Son. Tama na ako. Okay, from Vienna with love. Nax. Wow. Ano ba, hindi ba kanta yan? Oo From nga eh. Russia with love. Okay, sabi niya, magandang gabi po. Ang prayer po is two-way zone. Di lang po tayo ang puro nagsasalita sa Panginoon. After po tayong magsalita, dapat ding tayo makinig sa Kanya kung ano ang gusto niyang ipagawa sa atin. Just open your heart and mind. Ayan. Sabi po ni Sister Mary Nier na kahit Niere. matagal ka Niere. Oh, Sister na Niere. kahit matagal ka nang nagdarasal pero di ka pa rin nagbabago, di raw authentic ang dasal mo. Dapat daw po simple lang dasal mo at galing sa puso mo. Salamat po from Vienna with love. Ay. Okay. Thank you, Sarap Brother yung Ralph. Vienna sausage ko, ha? Mag-ipon ka na. Okay. So, may Vienna dalawa sausage. pa. Sige. Sige. From 5384, good PM sa inyong lahat at sa mga tagapakinig. Siguro po para sa akin ang pagdarasal ay dapat ay nanggagaling sa ating puso at kung gaano katatag ang ating pananampalataya sa Kanya. Ayan, from 5384. Tapos may isa pa, Okay. from 1427 naman, good PM po. Tama po, ang gusto namin ang pinagalaw namin sa buhay, kaya kami nakulong. Di namin naalala ano man ang gusto ni Lord. Kaya Lord, patawad po. Patawad. Sa jail. Yung, Nasa jail. yung pagkakakulong nila, yun nga na nagkamali sila sa kaya nakulong. Pero humihingi ng tawad. Napakaganda yun. Opo. Si Brother Joe, nakita ko kanina, nag-usap kami. Oo. Di ba dapat magpasyal tayo dyan Oo sa... nga, pinag-usapan natin. Oo, sabi ko sa kanya yung, tingnan ko yung schedule ko, no? Pero nandiyan kanina sa Matias, no? So, Brother Joe, kung nakikinig ka, i-follow up mo ako, no? About yung pagbisita natin dyan, Sister Son, no? May question pa mo? Okay, may isa pa? Magandang gabi po. Matanong ko lang po, ang mga salita ba ng Diyos ay nasa Biblia po ba? Yun. Of course po. Ikaw nang Nasa sumagot Biblia. dyan, Sister Son. Salita ng Diyos po mismo ang Biblia eh. Opo. So, yun po. Yun na mismo. The Word of Ang God. Biblia, oo. Galing po ulit sa Vienna with love. Oh. Ako po ulit, sabi Tama-tama. na, God is almighty and powerful, pero meron din pong weakness si God through prayer po. Kapag very consistent ka sa dasal mo, minsan kahit di para sa iyo ang hinihiling mo ay ibibigay niya kapag sobrang kulit ka at di na nananawa sa dasal mo. Gawa ni Santa Monica na nanay ni Saint Augustine. In the end, naging santo si Saint Augustine kasi di tumigil at nanawa si Santa Monica sa pagdarasal. Salamat po, mabuhay po kayo. Salamat. Talaga ba? Okay, tama. Gusto ko lang tanongin si Ralph sana kung Oo nga. si Joanne ba ang bunga ng panalangin niya? Oo mo. Oo nga, Product nagpaparinig. siya. Product siya ng Nagpaparinig prayer siya. ni Brother Baka Ralph. ikaw ang bunga ng panalangin. Joanne. So, God knows what is best, ha? Opo. God's will is the best. Yan, no? Okay, Si meron ka ba? Annalyn namong Sige. nag-text. So, bihira ka nang mag-text, Annalyn. Oo nga, no? Sige, welcome at naalala mong mag-text ulit from 5384. To realize the worth of the anchor, we need to feel the stress of the storm. Yan, Annalyn. Yan yung anchor, no? Mm-mm. Okay, may isa ako dito. Kaya lang kay Sister Sok, yung aking kaibigan na madre, no? Ay, oo. Information Okay, lang. oo, si Sister More on the ISIS crisis. Itong ISIS, no? Alam natin ako. Sabi niya, please, let's offer prayers for our Christian brothers and sisters in Iraq. Hundreds are being beheaded, including young children, in the city where the murderers have taken them. The Pope, just an hour ago, lunchtime daw, denounced the heinous acts. We can pray and do justice in our own lives for them. God have mercy.
Yan, well, let's continue to pray. Totoo ito eh. Talagang itong mga ISIS, no? Opo. Kakalungkot itong mga ginagawa nila sa ating ano. Because gusto nilang parang yung modern na rito, yung sa kay Hitler na gusto niyang i-wipe out yung mga Jewish, no? Communities, di ba? So ito rin gusto nilang i-wipe out yung mga Kristiyano. Pero alam niyo yung sa history ng church, yung during the persecution period, no? The more na dumarami yung mga Kristiyano pagka ganyan eh. Actually, no? That's the irony of it, no? At tumatapang, di ba? Tumatapang yung panahon yung mga ni ganyan, Decius, nung mga panahon ng Diba? persecution. I think tingnan mo yung ating mga Filipino saints, no? Si Dumadami dahil sa persecution ng Oo, Christians. si San Lorenzo Ruiz, si San Pedro Calonzo, di ba? Opo. Mga martir yan. Pero tingnan mo naman ang ngayon. Of course, sa Japan, yan, may mga Katoliko na dyan, no? Of course, with the missionaries, hindi na sayang yung buhay nila. Opo. And I'm very sure, no? God is not sleeping, sabi nga. And lahat ng mga nagiging martir sa kanilang pananampalataya, palagay ko tutubo pa rin, no? Ang pananampalataya natin sa Panginoon. We cannot I think this is what is wrong about this ISIS. Yung akala nila wiping out Christians will Opo. really end Christianity dito sa mundo. No, I think na the contrary is true para sa akin. Lalong dadami. Is lalong dadami, no? So let's continue to pray for our Christian brothers there in Iraq, no? Okay, mayroon pa? Meron pa, mo. O sige. Okay, from Isingit mo na. 9894, thanking God for all the blessings that He gave to us, asking forgiveness for the sins that I've done, asking guidance every time, and asking guide to my friends and loved ones. Oh, Peter Ray Yap. Oh, si Thank you Peter. po. Then yung isa pa, wow, ang daming nagte-text ngayon. Yeah. Marami pong salamat sa nabibigyan niyo po ng linaw sa katarungan po namin, paukol sa Panginoong Diyos. Yan. Okay. Wala marinig. Mayroon pang isa, Sister Rose. Oo. Sige. Oh, sige, isa pa, meron pa. Parang nahiya naman ako dito. Bakit? Di ba tinanong niyo po, sabi dito, totoo po among Pep, si Joanne nga po ang bunga ng sa akin niyo po. Sige na, ituloy mo na. Sige, hindi ko alam na SB si Among eh. Ganun ba? Pinagdasal ko po yan. Ganon din po siya, pinagdasal ako. Oo, yan pala naman eh. Nagka-canvas na ako ngayon kung anong sausage ang masarap dito. Salamat po, mabuhay kayo. Thank you, Rob. Nako. At ako'y pinatawa mo, no? Kasi paborito ko talaga yung Vienna sausage na yan. Or, pag may umuwi, magpadala. Oo. Magpadala ka. Nagka-canvas na raw siya doon. Ang sarap niyan pagka yung crackers, no? Yan, Skyflakes. Yan ang Alam mo, ko eh. Rap, 2 beses nag-light ang cellphone binibigay kay Joanne. Hindi naman Talaga. alam ni Among na. Hindi ko naman alam na May si ka Rap sa- doon. Sabi ko na may Talaga, ha? Third eye, no? Okay. Meron pa? Brother Pat. Ang Si text. Brother Pat. Okay. Warm Sige. greetings sa inyong lahat na kabarkada ni Kristo. Nako. Napaka-inspiring po ang mga reflection nyo. Miss na miss namin si Sister Joanne sa Pambi. Pat and Sol Ahos. O, parinig mo muna yung Nakikinig boses sila. mo. Yan, Kahapon oh. lang, nandito sila. See you po next Mga time, Talagang, among Pat. Ay, Among apong Pat, sorry. Oo nga. Oh, may Mm. yan. Yan. May text ka ulit. Naku, mayroon na naman. Hindi, ito na po yun. Yung kanina. Oo, Yung sa kanina. Edi, yun. magiging San Rafael ka niyan. Kamukha Oo. ni Santa Monica. Dasal ka Yan. ng dasal. Dasal siya ng dasal. Yan, talaga sila Brother Pat, no? Inside and outside the radio, talaga nakatutok sa atin. Mga avid fan. Ayan, Hi, Apong Pat. Okay, Hello at po. Tita Sol. ipagpatuloy natin, ha? Let's go directly dito sa, this is being called the highest model of all prayer, no? Itong Igpami, Ama namin, our Father, no? At siguro in passing, bigyan natin ng konting explanation ito, no? The mere fact na ito nga, no, ang tawag natin sa ating Diyos ay Ama. That means, itong panalangin na to ay talagang, no, unang-una, yung ating relasyon sa Diyos. So, kung Ama natin siya, ano ba tayo? Anak. Anak. Mga anak na yan. No? Yung, ano ba yung kanta ni,
Jamie Rivera sa... We are all children of God. Yun. Children of God Oo. tayo. Lahat No? tayo. Tapos sa binyag, di ba? Mm. And at the same time, dahil mga children of God tayo, yun nga, just like children, pag humihingi, no? Di ba? Kaya nga yung disposition, no? Pero dito nga, we should be aware dito sa Our Father, yung iba pang mga klaseng mga panalangin, no? Hindi lang yung petition, yung paghihingi, di ba? Ano kasi, Sister Son, ito binibigyan mo ng recollection yan. Oo Oh, sige nga, sige. Thanksgiving. Yeah. Yan, kasama yan. Oh. Kailangan magpasalamat tayo sa Diyos, no? Okay, pagkatapos, Contrition. contrition. Nandyan din sa no? Supplication. Supplication. Pero yung pinaka-importante, yung adoration. Yeah. At diyan natin makikita yung unang parte ng ating igpami, no? Yung Our Father. Dahil, hallowed be thy name, no? Yung bang, who art in heaven. We adore the Lord, no? Na nasa langit, and of course, alam natin na banal ang kanyang pangalan, no? And then, yun nga, yung isang inihingi natin sa kanya na ang kanyang kaharian, no? This is what the Lord preached, no? The kingdom, di ba? Yung dami ng mga parables, no? The kingdom of God is like, ganyan, di ba? Ito ang kanyang yung kingdom, no? And then of course, ito nga yung napakagandang panalangin natin pag humihingi tayo, thy will be done. No, kailangan maging tayo yung kanyang kagustuhan, no? Hindi lang sa dito kung hindi sa langit, sabi nga, no? So pagkatapos, ito nga yung nasabi nyo kanina na bakit naman this day lang? Yan. Yung daily bread. O ano yung sinabi nyo kanina? Di bukas humingi na naman tayo, di ba? Kasi nga masisira, no? Parang yung sa sa Old Testament, di ba? Opo, yung mana. Yung mana. Anong nangyari? Yung bang, di ba, tinago nila? Opo. Kasi Kinabukasan, naging inuod. Napanis, di ba? Napanis. Opo. Kasi nga, sila, instruction, yung lang, yung kailangan nyo for the day. Huwag nyo nang, kasi tomorrow, ibibigay din ng Panginoon yung kailangan, no? So, everyday nagbibigay ang Panginoon. So, dapat wag tayong, yung masyadong sakim, di ba? Na gusto Parang natin. sinasabi rin na we don't have to be worried. God will Kasi take God care will of take us. care No? of He will them. provide, Opo. di ba? Opo. Pagkatapos ito nga forgive us our debts or our sins, no? Ito siguro ang interpretasyon na madali lang naman ito Yung nga kuminsan tayo naghihingi ng pagpapatawad sa Diyos. Lord, forgive me. Lord, forgive me. Pero ikaw mismo, naku. Alam mo ba yung may parable dito, di ba? Yung pinatawad nung hari. Opo. Di ba? Ang laki ng utang, di ba? Tapos wow, thank you, sabi niya na pinatawad ng hari, no? Pagkatapos niyang nakausap yung hari, sino ba yung nakasalubong niya sa daan? Yung may utang sa kanya. Hindi pinatawad. Tapos, hindi, yung anong ginawa niya ano yung ginawa niya, di ba? Kinausap, nagmakaawa. Itong niya, na alilit lang. Pero sabi nga ng niya, yung kinwelyo niya. Talaga magbayad ka. Ganyan, no? Kaya nga, yung mga nakakita naman, sinumbong. Naku, ito naman. So, tinawag siya ulit yata. No? Tinawag ulit. Pinatapon sa kulungan, no? Hanggang hindi makakapagbayad. Up Diba? to the last centavo. Up to the last centavo. Kasi nga, ito po, okay tayong humingi ng pagpapatawad. But let us also, show mercy, forgiveness. Kasi nga itong Our Father, I think, ang isang interpretation ng pinapag-aralan namin itong Our Father, na the moment, parang yung pag nagpatawad ka na, that's the sign that God has already forgiven you. Opo. Parang ganyan. No? That's already the sign that God has already forgiven you. Na pag pinatawad mo yung kasi pag pinatawad mo, automatic na pag humingi ka ng tawad sa Diyos, patatawarin ka ng Diyos. Andun yung divine grace po. Di ba, sabi nung isang gospel text, yung the measure you use, parang ganyan, no? Yun din ang measure Na Gagamitin sa'yo. Opo.
Yung mga ganyan, no? So, ito po about forgiving, no? Kasi nga, ito nga, no, dahil pinag-usapan natin ang fasting, no? Dahil Lent, no? Siyempre, may galit ka, may poot ka dyan sa puso mo. Magayuno ka na sa galit mo, no? Sa pamamagitan ng letting go, no? Parang you have to let go of that anger, hatred. And then, yun nga, yung forgiveness, reconciliation, no? At para, ang Panginoon ay siguradong-sigurado po na sabi nga dito ay patatawarin, no? Kaya nga kung minsan nagiging sinungaling tayo, forgive us our debts as we also have forgiven our debtors, no? Kung minsan we don't keep the end of the bargain, the other end of the bargain, di ba? Lord, patawarin mo ako. Pero kamukha nga ng parabola, pero ako naman, hindi ko kayang patawarin ito kapatid ko. Ganyan. Parang Pero hindi kung naman. malaki, mong kailangan din ng justice. Of course, no. Kasi yung forgiveness, no, yun nga, Bayaran pa dapat rin. yung kaya nga diyan sa confession, no. Although ang confession niya sigurado no pagka Lenten season, no, ang dami mga, no. That's one thing that we will of course offer to our yung our Catholic brethren, no. Kaya nga yung saan ba yung sense of justice pagka sa confession? We have to fulfill certain penances. Oo. Diba? O kaya yung reparations, no? Opo. Hindi punishment yan, sabi ko nga, reparations, no? Kailangan nating magkumpuni dyan, no? Dahil winasak mo yung pagkakaibigan nyo, okay? Yung relasyon mo, kailangan ayusin mo yan. Opo. So that's justice, sisters. No? And then, of course, ito nga, yung about temptation, no? Deliver us from evil. Yan, no? Yung humihingi tayo ng lakas, no? Parang sa yung Sunday, di ba? Sunday Gospel, opo. At totoo naman talaga, tayo'y balot ng maraming mga tukso at pagsubok, no? Ang evil one, hindi tumitigil yan. Kaya 24/7. 24/7, no? Kaya nga tayo, no? Humihingi tayo ng lakas kasi ang lakas ng Diyos, siya lamang ang makakapag bigay ng tagumpay sa atin laban sa kasamaan, no? And of course, ito nga, no? Yun nga, yung comment ng ating Panginoon, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father also will forgive you, no? Napakagandang panalangin, hindi ba? At sana po ay damhin din natin ito, no? At hindi lamang kasi yung Our Father nga model, no? Sa model, not necessarily na ito parating dinadasal natin, no? We can have our own prayer, pero ang importante nandun yung disposition na parang mga bata tayo at anak tayo ng Diyos, no? Yun nga yung we depend on God, no? Humble ourselves na hindi natin kaya kung wala siya, no? But let us also adore Him, thank Him, and then at the same time, yun nga, we ask for His forgiveness, diba? Pero kailangan pakita din natin sa ating kapwa. Okay, may mga texters yata tayo? Pang isa, sa Jill pa rin. Masaya po ako dito. Parang nandyan na rin ako. Salamat po. Thank you. Buti naman at masaya kayo kahit nandyan kayo. Oo. Iba yung karanasan dyan sa loob. Opo. Yun nga, you are loved, you are forgiven by God. No? Marami silang magagandang kwento mo. Talaga. And I think nakikiisa po kami dyan, no? Kasi nga damang-daman din namin, just like you, na yung inyong kuminsan ay paghihirap, mga pagsubok dyan, no? But let's try to hold on dahil alam niyo po ang Panginoon ay hindi natutulong. Yan nga, no? Alam niya yung ating pangangailangan. Po. Kaya lumapit tayo sa Kanya. And of course, let us conclude, no, this beautiful episode, Sister Son, with our closing prayer. Father in heaven, you have given me a mind to know you, a will to serve you, and a heart to love you. Give me today the grace and strength to embrace your holy will and fill my heart and mind with your truth and love, that all my intentions and actions may be pleasing to you. Help me to be kind and forgiving towards my neighbor as you have been towards me. Amen. Amen. Okay, may mga announcements ba tayo? Yung yung trivia mo? Yung sa Year of the Poor? Year of the Poor. Sige, yung quotation mo?
Sabi yun na lang sinabi ni Pope Francis Okay. sa UST. Sabi niya, you still lack one thing. Become a beggar. This is what you still lack. Learn how to beg. This isn't easy to understand. To learn how to beg. To learn how to receive with humility. To learn to be evangelized by the poor. By those we help, the sick, orphans. They have so much to give us. Ang ganda. Ang ganda. Amen. Opo. And we, Dapat daw ma-evangelize tayo by the poor. we be one with that Oo. spirit of poverty. No? We are all beggars. Okay. Okay. Sige. Paalam ka na, Sister Rose. Kumaka ba yung greetings and paalam? Opo. Bye-bye na po. I-greet ko lang po yung mga teacher, sina Ma'am Cons, Ma'am Lizelle, tsaka mga estudyante po namin sa Central Grade 1 po. Ang kukulit po nila. Bye-bye. Ingat po kayo. Thank you, Sister Rose and Sister Joanne. May Gigreet- greetings and Opo. paalam. Greet ko lang po ang kasama ko dyan sa PAMD, Apong Pat, Apong Sol, at Doc Chuleco, Doktora Edna, Tita Paulette, Tita Cora, and Tito Jess. Sa susunod po ng meeting, makikita niyo na po ako ulit. Baka hindi ka batiin sa susunod na pagkikita. Ayun po, marami po salamat sa mga nakinig at sa mga nag-text po sa amin at nag-share ng kanilang mga insights. Kita-kita po tayo ulit bukas at kami naman po Yes. Tuesday group sa Tuesday na naman po susunod. Marami pong salamat. Thank Good you, evening Sister and God bless. Joanne. Opo. And of course, Sister Son, gusto ko yung uniforme mo ngayon. Parang Nazareno ka. Okay. Okay. So, abangan po ninyo bukas si Sister Karen dito. Ako po ay nasa CBCP bukas. So, bye-bye po. Maraming salamat. Ingat po palagi. And of course, baunin natin ang napakagandang mensahe ng ating ebanghelyo ngayon, no? Huwag po nating tigilan, no? At walang humpay tayong manalangin, no? Parati sa Panginoon. In all things, and at the same time, ano man yung ating kalagayan, sitwasyon at kondisyon sa ating buhay, no? Lalong-lalo na po pag maraming mga pagsubok, mga pangangailangan, and God knows what is really in our hearts, no? Kaya i-present po natin ang ating mga kahilingan sa Kanya. At sana po hindi yung gusto natin, kung hindi yung gusto ng Panginoon, because God knows what is best for us. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Si Jesus sa habang